Isang mapagpalayang pagbati sa inyong lahat, lalong-lalo na sa mga kababayan nating migrante sa bawat sulok ng mundo. Ako po si Julie at kayo'y nakikinig sa Radyo Migrante. Samahan niyo kami sa ating ika-85 episode ngayong February 9, 2025 at ating alamin ang mga pangyayari sa ating komunidad dito sa Toronto at sa Pilipinas. Sa second part ng ating programa, mapakikinggan po natin ang interview with Attorney Nery Colmenares, ang Bayan Muna Party List Chairman. At ang mag-i-interview po sa kanya ay sina Chris Sorio at Danilo De Leon mula sa Migrante Canada. So by this time, damang-dama na natin ang simoy ng papalapit na midterm election sa Pinas. At sa May 12, 2025 ay muling gagamitin ng mga kababayan nating Pilipino ang kanilang karapatang bumoto para maghalal ng mga bagong pinuno sa pambansa at lokal na posisyon. Narito po yung mga posisyon na nangangailangan ng ating matalinong pagboto. Senators, party list representatives, member, House of Representatives, governor, vice governor, provincial board member, city mayor, city vice mayor, city councilor, municipal mayor, municipal vice mayor, municipal councilor, BARMM, members of the Parliament, and BARMM party representatives. Just in case you don't know what BARMM means, ito po ay Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Botante ka man para sa midterm election o hindi, siguradong ikaw rin ay naghahangad ng pag-unlad sa ating bansa, ng pagginhawa ng buhay ng mga kababayan natin, ng pag-ayos ng ating lipunan, at ng pagwawakas sa korupsyon sa ating gobyerno. On that note, narito po ang mga napili naming kanta para sa inyo. Please enjoy! Nais kong makipaglaro sa alon at sa saliw ng hangin ay sumayaw. Nais kong makatalik ang rilag ng kalikasan, ngunit mananatili ang pangarap na lamang. Mga dagat at ilog ay may lason at dugo. Kailan kaya ito mahihinto? Isang araw bawat tuwa ay papanaw, mga bata'y masasadlak sa hirap ng buhay. Halinang likhain, itayo ang bukas para sa ating mga anak. Ipaganda sila ng daigdig na sagana, nasa atin ang panahon. Mga dagat at ilog ay may lason at dugo. Kailan kaya ito mahihinto? Isang araw bawat tuwa ay papalaw, mga bata'y masasadlak sa hirap ng buhay. Halinang likhain, itayo ang bukas para sa ating mga anak. Ipaghanda sila ng daigdig na sagana,
ka. Itong susunod na awitin po namin ay para po sa lahat ng tulad po ninyong nangangalaga para sa ating mundo. Sa nakikita, walang humpay ba ang mga problema sa paulit-ulit na naririnig? Kahit ka pang walang patid, kalutasan ba'y di mabatid? Sa sawa na yata sa nangyayari, eh sino ba naman kasi ang hindi? Sa sistemang mahirap sa bali, kaya walang pagtatag na nangyayari sa ating mundo. May maraming problema sa mundo. May maraming problema sa mundo. Marami pang kailangang gawin, Marami bang hadlang nawawasakin? huwag kang panghihinaan, ituloy mo ang laban. Baguhin ang mundo. Baguhin natin ang araw-araw may balita, pero alin nga ba ang totoo? Peke bang yung nakikita? Ano ang ipapasura mo? Kailangan nating magtanong, magkusisa ng totoo. Patuloy naming hangarin at totohanan, palaging alamin. Tayang nagtatanong, mamamayang nag-uusisa, hanap ay katotohanan, totohanang balita. Araw-araw may balita. Ilan ba ang sadyang tayo ay inilihis? Alin nga bang may bahid? Wag naman sanang ang tunay ay mawalis.
Kailangan nating magtanong, Kailangang magtanong, mag-usisa ng totoo. gagawin namin hangarin, katotohanan palaging aalamin. Bayang nagtatanong, mamamayang nag-uusisa, hanap ay katotohanan, totohanang balita.
Ayan! So, ang mga title po ng mga pinatugtog naming awitin ay Nasa Atin ang Panahon by Buklod, Baguhin Natin ang Mundo, at Magtanong Mag-usisa by For the Love, at Magkaisa sa Kapayapaan by Talahib People's Music. Maraming salamat po sa ating mga musikerong Pilipino. Patuloy po kayong nakikinig sa Radyo Migrante dito sa Toronto's Best Filipino Community Program, Vibe 105. Huwag kayong aalis mga karadmig. Makakasama po natin mamaya ang Bayan Muna Party List Chairman na si Atty. Nery Colmenares at sina Chris Sorio at Danilo De Leon ng Migrante Canada. Mapakikinggan po natin sila after the break. At kasama po natin ngayon si Atty. Nery Colmenares, ang Bayan Muna Party List Chairman, International Bar Association Human Rights Institute Council Member, and Advisor for Human Rights. Welcome po sa inyong lahat. Maraming salamat sa pag-join sa aming Pinoy Tayo segment. We're so happy nandito po kayong lahat today. So, if anything, pakibati ang mga listeners natin at pakilala niyo po ang sarili ninyo. And then after that, I have a follow-up question kay Atty. Nery. Yes, magandang araw sa inyong lahat. Magandang araw kay Chris, kay Danny, kay Ems at sa lahat ng nanonood o nakikinig ngayon dyan sa Canada at maraming salamat sa imbitasyon sa programang ito. Ako po si Chris Sorio, Secretary General ng Migrante Canada. Magandang araw sa inyo at yung mga nanonood din sa YouTube, nakikinig sa Radyo Migrante at magandang araw din po, Nery. Ako po si Danilo. Good day. Ang chairperson ng Migrante Canada. Gusto ko magpasalamat sa Radyo Migrante sa oportunidad na to, no? Kasi napapanahon at magandang talakayan yung ating pag-uusapan at nagpapasalamat din ako at nandito si Atty. Nery Colmenares para sa ating mga kasi meron tayong mga katanungan na gusto nating itanong sa kanya para sa unawa lalo ng publiko ng taong bayan dahil papalapit ang eleksyon sa Pilipinas. Yes, and marami tayong mapag-uusapan today. But before and foremost, Atty. Nery Colmenares, curious lang po kami and to know more about you, no? Ano po ba nagpa-udyok sa inyo bilang human rights activist to become an abogado, to become napasama sa Bayan Muna? Can you explain more of that journey for us before we start our other questions? Well, probably it started with my parents na ang sinabi nila sa akin ay Nery, kung nasa tama ka, tindigan mo. Pero kung mali ka naman, you have the humility and the courage to admit na mali ka. No? So that's the first siguro na dapat tindigan mo yung karapatan o anuman na tingin mong tama naman ang posisyon mo. The second was I experienced human rights violations at the age of 18. Nung ako ay naging chairperson ng Student Catholic Action sa Visayas. And dahil nananawagan kami doon na ibalik ang student councils and school papers. Nung panahon pa yun ng martial law ni President Marcos Sr., hinuli kami at tinorture at nakulong ng 4 na taon. Wala naman kaming ginagawang masama o krimen. Nag-disagree lang kami sa policy ng martial law administration na iban ang student councils at school papers kasi mga estudyante kami noon at tingin namin karapatan naman ng estudyante na magkaroon ng student council at school papers. So nung ako'y nahuli sa tingin naman namin walang naman kaming ginagawang masama, na-torture pa at nakulong ng halos, total na kulong isa 4 na taon. Doon ako nagsabi na siguro gusto ko maging abogado someday para naman makatulong ako sa mga iba pa na nakaranas na rin ng kapareho kong karanasan na kinulong ng walang sala. So
that's basically probably what led me to the journey of becoming a human rights lawyer and of course a people's lawyer because we cater to the people's issues and public interest cases. Wonderful. Thank you, Attorney Neri. I'm going to pass it on to Chris and Danilo to ask more about the current issues about the politics in the Philippines, but also the upcoming election. So, Tito Chris, Tito Danilo, take it away. Ako na po mag-uumpisa ng tanong. Ito pong tanong natin kay Kaneri ay dalawang bahagi. Una, last year po ay sinelebrate ng Bayan Muna ang 25 years no sa ating pong kwan. Ang gusto po natin malaman, ano po ba ang masasabi ng Bayan Muna bilang yung kanyang track record at saka natutunan dito sa 25 taong pagkilos bilang isang party list. At saka yung pangalawa pong tanong doon sa yung second part po ng tanong na yon ay ano po ang mga nakikita ninyong mahalagang issue na dadalhin po ng Bayan Muna sa darating na halalan? Well, ang track record naman ng Bayan Muna ay bilang mambabata syempre magpasa ng batas. No? I think binilang namin sa 25 years ng Bayan Muna, nakapagpasa kami ng 23 kabatas, no? Kasama na diyan syempre yung ang isang anti-torture law kasi syempre na-torture ako kaya anti-enforced disappearance law at yung 10 billion peso na kompensasyon sa mga biktima ng human rights violations nung panahon ng martial law. Nag-author din ako, ang Bayan Muna, nag-author din kami ng, alam niyo yung wala kayo sa Pilipinas eh. Pero sa Pilipinas kasi merong disaster alerts na kung saan kaka-receive ng text ang publiko kung sakaling may darating na bagyo o anumang kalamidad. Authored ng Bayan Muna yon, no? Na para ma-warningan naman ang mamamayan kung sakaling may kalamidad. Alam niyo naman, ang Pilipinas talagang halos taon-taon ilang kalamidad at bagyo ang dumadaan sa atin. So, yun ang isang na-author. At isa pa dyan yung polling precincts, yung special na polling precincts sa senior citizens and persons with disability. Kasi karanasan ko yan dati nung bumoto ako sa election, 4th floor ang presinto ko. May kasabay akong ang anak siya inaano niya, anong tawag doon? Nilalagay niya sa likod niya yung tatay niya kasi hindi makalakad. So sabi ko, akit kayo 4th floor. Bakit? Kasi doon daw ang presinto. Sabi ko, kung mahulog ka, di dalawa kayo yung, di ba? Kasi yun, so nag-author kami niya na pag ang senior citizen ka, dapat sa ground floor ka lang, ang iyong presinto dapat may electric fan, may blood pressure monitor, may first aid kit, may lahat ng at least kailangan ng mga nakakatanda. Alam niyo naman ng election dito, napakainit ng summer normally yan. Siyempre, nag-author din kami ng maraming bill, dagdag sahod sa mga manggagawa, dagdag benepisyo sa mga magsasaka, manggagawa. Nalimutan ko pala yung isang na-author naming bill, yung overseas voting kasama rin kami sa sumuporta sa overseas voting, syempre ng mga Pilipino dyan sa abroad kasi bahagi pa rin kayo ng Pilipinas. At yung pa rin yung precinct ng yung early voting ng media. So mga na-author naming bill yan. Hindi ko pa maisip lahat ngayon pero nag-author din kami ng 2,000 dagdag sa SSS pension sa mga kaanak nyo nandito sa Pilipinas na SSS ang pension. Pumasa po yung 2,000, ang naibigay ay 1,000 pa lang ngayon. So nilalaban pa ng Bayan Muna na mabigay pa yung 1,000 pesos na kulang batay dun sa bill ng Bayan Muna. So marami-rami na ring batas and hopefully mas marami pa kaming batas na mapasa kung sakaling makabalik sa Kongreso. Other than that, ang Bayan Muna, hindi lang naman yan track record niya ay sa pagpasa ng batas, kundi pag-imbestiga ng mga katiwalian sa gobyerno. Kami sa Bayan Muna, wala kami pakialam kay presidente ka ng Pilipinas o sino ka man.
Pag ikaw ay nagnakaw, wala kami. Hindi kami katulad ng ilang mga kongresista na pag presidente, medyo maingat, huwag mong imbestigahan ng korupsyon niya, o kaya mga dambuhalang kumpanya na nagpapataw ng mataas na singilin sa kuryente, sa tubig, kasi mga mayayaman niyang mga Meralco, yung mga... Kami sa bayan mo, wala kang pakialam doon. May trabaho kayo, at pag nagnakaw kayo ng pondo ng bayan, i-impeach namin kayo, o kaya paimbestigahan namin kayo. Kung ikaw ay Meralco, Maynila, at Manila Water, ikaw ay sumisingil na mataas, lalo na sa mahirap, ay talagang bibirahin namin kayo. Iyon naman yung naipagmalaki ko sa bayan muna, na kami ay may eleksyon man o walang eleksyon, na sa loob ng Kongreso o sa labas ng Kongreso, tuloy ang aming panilbihan sa mamamayan, kasi yun naman dapat ang trabaho ng isang legislator. Hindi lang siya tagapasa ng batas, kundi taga-dala ng interes ng mamamayan, maging sa labas ng Kongreso. So, those are the things I can share about the experience of Bayan Muna. And kung lessons ang nabanggit kanina ni Chris, may isa ako natutunang leksyon sa maraming taon ko, 3 termino ako dyan sa Kongreso. At ang isang leksyon niyan ay, we can draft the best bill, the best bills, the best laws, we can draft that. We can make the most articulate privileged speeches. But lahat yan walang mangyayari without people's support from outside the Congress. Kasi ilan na naman kaming tunay na opposition dyan, o checks and balance ba? Kami yung nag-checks and balance, kukonti lang naman yan. Karamihan dyan, yes man, yes woman yan eh. Kaya, pero hindi kami mananalo dyan kung sakali walang suporta ng mamamayan. Kaya ang mga tagumpay namin, hindi yan dahil sa bayan muna, dahil yan sa suporta ng mamamayan. Kaya ang isang leksyon na masiguro masum up ko, paminsan-minsan binibigay ng gobyerno, paminsan-minsan, ang binibigay ng gobyerno, ang kahilingan ng tao, depende sa paglaban ng tao sa labas ng Kongreso. So, yan ang isang leksyon. Kaya importante sa amin yung suporta at pagkilos ng mamamayan sa labas ng Kongreso. Doon naman sa second part, yung ano ang issue ng bayan muna. Ito yung issue na matampok ngayon sa eleksyon, at ito yung ilalaban din namin pagdating sa pag nakabalik kami sa Kongreso. Kasi ang bayan muna ngayon wala sa Kongreso. Alam nyo ba, palaging top kami. Palaging may mga kongresista ang bayan muna for a long time. Pero noong 2022, for some strange reason, hindi nanalo ang bayan muna. Kaya wala kaming kongresista ngayon sa loob ng Kongreso. Wala kami kumbaga sa pwesto. Kaya kung narinig-rinig naman kami, it is because ang bayan muna, kahit sa labas kami ng Kongreso, may eleksyon man o walang eleksyon, pag may issue ang mamamayan, we will always be there, bahagi ng mamamayan. Kaya siguro nagugulat ang iba, wala pa pala kayo sa Kongreso, nakikita kayo namin sa TV, na babasa sa dyaryo. So, yung tatlong issue na dala-dala namin ngayon ay una, ibaba ang presyo ng bilihin. At ang pagbaba ng presyo ng bilihin ay tanggalin ang VAT sa kuryente, tubig at langis. Ang hirap na talaga ang ating mga kababayan dito sa Pilipinas sa mahal ng presyo ng lahat ng bilihin. Lalo na ang tatlong ito, yung kuryente, tubig at gasolina o crudo. Kasi pag tumaas yan, tataas lahat ng produkto sa Pilipinas. So tatanggalin ang VAT sa kuryente, tubig at langis. Pangalawa ay ang pagtaas ng sahod, nakabubuhay na sahod sa lahat ng mga kababayan ninyo dito, mga kamag-anak nyo dito na manggagawa into a living wage of 1,200 pesos per day. Yun ang pinaka-minimum na sahod sa isang manggagawa. Yung pangatlo ay korupsyon. Alam niyo, ang korupsyon ay grabe yung impact niyan sa atin din. Kaya dapat ay ang pondo diretso sa tao, huwag nang sumabit pa sa bulsa ng mga politiko. Kaya last week lang nag-oral arguments ako sa Korte Suprema kasi nagpetisyon ang bayan muna
regarding doon sa program funds na kung saan 749 billion pesos ang wawaldasin ng gobyerno sa walang kakwenta-kwentang proyekto. Pero ang kukunin niyang pondo ay ang PhilHealth. At yung isa ay PDIC, 89 billion ang kinuha niya sa PhilHealth at 100 billion yung sa Philippine Deposit Insurance. Yun yung nag-insure ng mga depositor sa Bangko ng Pilipinas. So basically yun ang tatlo na issue. Baba ang presyo, itaas ang sahod, at sawatain ang korupsyon. Salamat po. Salamat po, Kaneri, no? At ako, ang itatanong ko ngayon, ito yung mainit-init na usapin ngayon sa Pilipinas, no? Ito yung impeachment case ni Sara Duterte, no? Sa inyong alam natin na meron kayong karanasan noong sa impeachment ni Ombudsman Mercedes Gutierrez noong 2000. Ang gusto ko pong kasi dahil ngayon, no, dahil parang ang Senado parang ayaw gumalaw, no, hindi natin anong kadahilanan ay kayo bilang isang abogado na dating mambabata sa inyong karanasan, gusto kong itanong ay ano ang magiging implikasyon nito sa mamamayang Pilipino dahil dahil alam natin hindi uusad yung impeachment kung walang nung boses ng masa o pwersa ng masa na nagtulak din, no? Kaya ang mga kongresistang ituloy yan. Ano yung magiging magiging implikasyon nito sa mga Pilipino at yung mga overseas Filipino worker? Well, una muna, congressman, public prosecutor ako noon sa kay Mercedes Gutierrez. Pero hindi natapos yun kasi nag-resign siya So hindi yun ang pangalawa, naging congressman, public prosecutor ako doon sa impeachment ni Chief Justice Corona. Ayun yung natapos, na-convict si Chief Justice sa Senado nung panahong yun. Anong implikasyon ng impeachment? Una muna, ang impeachment ay isang accountability mechanism for impeachable officials. Alam niyo, yung mga impeachable officials, Diyos yan Diyos yan sila kasi unlike us na mga ordinaryong mortal na pwedeng kasuhan anytime dito sa Pilipinas, anytime, kahit anong araw, sila na mga impeachable officials, ang sabi nila, hindi nyo kami pwedeng kasuhan, impeach nyo muna kami. Or hindi sila matanggal sa pwesto hanggat hindi sila ma-impeach. So, kaya maraming impeachable officials yung nagnanakaw kasi tingin nila hindi naman sila madaling makasuhan Mahirap naman yung impeachment. Kaya ang impeachment na lang yung accountability mechanism. Otherwise, ang daming mananakaw sa ating pondo, madaming abuso sa poder. So, yun ang kahalagahan nun, no? In the case of Sara Duterte, importante yun. Kasi pagpapanagot yun doon sa nawaldas na pera, at the very least 125 million na ginastos lang in 11 days, up to 612 million, kalating billion din yun na nagastos noong 2023. So, iyon yung punto ng impeachment Sagutin lang naman ni Vice President Sara Duterte yung issue. Hindi niya sinagot ang COA kasi ayon sa batas, kahit confidential fund yan, hindi pwedeng hindi i-audit marami nagsasabi pag confidential daw hindi i-audit. Hindi po yan totoo. Nasa batas po at nasa DBM circular yan na i-audit yan, pero ng COA chairman. COA chairman lang. Hindi na pwedeng i-audit yan ng below chairman. Tinatanong ng si Sara Duterte, saan mo ba nagastos? I-account mo lang. Kasi sa batas natin, pag public official cut, may hawak kang pera na public fund. Kaya confidential, kaya hindi confidential, kaya anong klaseng pera, basta public fund, you should account for it pag hinahanap. Otherwise, kasi di hundreds of billions ang mawawala sa atin kasi ang gagawin lang pala ng mga public officials, sabihin, confidential yun Di, pwede niya nang gastusin yun pag bumiyahe siya dyan sa Canada. Pwede siyang bumili ng bahay. Pwede pamigay niya yung milyon-milyon sa mga kamag-anak niya. Di, kawawa naman tayo. Bayad tayo ng bayad ng taxes
wala ngang serbisyong bumabalik, tapos wawaldasin pa pala sa walang kakwenta-kwenta. So, ayaw niyang sagutin ng COA. Nung nag-imbestiga ang Kongreso, ayaw niya ring sagutin. So, yung impeachment na lang, yung the only accountability mechanism left, para mapasagot lang naman siya. Kung ma-account niya, di na-account niya. Kung hindi niya ma-account, di dapat convicted siya. Kung ma-account niya, di acquitted siya. Kung baga. So, yun siguro ang dapat nating tandaan. So, ang pondo ito ay pondo ng publiko. Kaya ikaw naman ay nasa kampo ni Marcos, kaya nasa kampo ka ni Duterte, kaya nasa kampo ka ni Lenny, it doesn't matter. It's beyond your political kumbaga beliefs na dito ako sa side na to. Kasi pera mo to eh. Bakit? Nung inaldas ba yung 612 million sinasabi ba doon na yung pera ng Duterte side, wag natin galawin, itong Marcos lang at Lenny ang galawin natin. Hindi naman pag ginaldas mo na yung 612 million, lahat, kay pro Marcos ka, pro Duterte o pro Lenny, doesn't matter, winaldas yun. Kaya nasa interest ng taong bayan na matuloy ito para hindi naman pamarisa na kung sino-sino nawawaldas ng pera ng taong bayan at kung tatanungin na siya kung paano niya ginastos, sabihin niya secret kasi confidential yon. Dapat matuloy ang impeachment trial ngayon kesa sa June 2 pa hintayin. Salamat. Salamat po, Canary. At yan po ang first part ng interview with Atty. Nery Colmenares. Sa next episode po namin sa susunod na linggo, mapakikinggan natin ang second part ng interview kung saan pag-uusapan naman nila ang kahalagahan ng midterm election ngayong taon. Ulit na naririnig, kahirapang walang patid, kalutasan ba'y di mabatid? Nagsasawa ka na yata sa nangyayari. Sino ba naman kasi ang hindi sa mga kurakot at gahaman sa sistemang pahirap sa bayan? Kaya walang pagtulad na nangyayari sa ating mundo. Marami pang hadlang nawawasakin. Huwag kang panghihinaan, ituloy mo ang laban at baguhin ng mundo. At syempre, to stay updated sa happenings sa ating community, narito ang mga event at announcement. Sa February 15, 2025, magkakaroon ng film screening ng My Friend the Terrorist sa Innis Town Hall, 2 Sussex Avenue. Ito ang Toronto premiere ng film directed by Malcolm Guy at Dimitri S. de la Acropolis. Tickets are now available so you can purchase them to reserve your seat. Minimum donation of $15. For the link to the tickets, check our website. And siya nga po pala, available na po ang Radyo Migrantes Journalism for the People t-shirts. Please contact us if you want to order. At interesado ba kayo na maging bahagi ng Radyo Migrante? Halina't sumali sa Radyo Migrante Collective. I-message nyo lang po kami sa aming social media accounts. Madali lang po kaming hanapin. Promise!
At dito nagtatapos ang isa na namang makabuluhang episode ng Radyo Migrante. Abangan niyo po kami next week kung saan pag-uusapan natin ang iba't ibang balita at mga issue dito sa Vibe 105 FM. Sa tulong ng mga kababayan natin na bumubuo ng Radyo Migrante, kay Tony Nery Colmenares, Chris Sorio at Danilo De Leon, kay Carl Ramirez para sa kanta niyang Migranteng Pilipino at higit sa lahat, sa inyo pong mga nakikinig sa Radyo Migrante tuwing linggo mula 1:00 hanggang 2:00 ng hapon, maraming salamat po. Hanggang sa susunod mga kababayan, muli, mabuhay po kayo at mabuhay ang Bayang Pilipinas! Hangat ay pagulat na